Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe papunta sa kadiliman? Sa Marangyang Kapihan ng Makati, dalawang magkaibigan ang aksidenteng bumukas ng pinto patungo sa isang sinaunang kasamaan na nagtatago sa mga pahina ng lumang libro. Sa kwento nating Ang Tawag kay Citan, masasaksihan natin ang isang ritual na magbabago sa buhay ni Carlo at Tristan magpakailanman. Huwag palampasin ang pagtuklas sa misteryo kung paano nagbago ang lahat sa isang iglap at ang kapalit ng kanilang ginawang pagtawag sa isang nilalang mula sa kadiliman. Sa isang marangyang kapihan sa Makati, nagkakape sina Carlo at Tristan habang nagpapalitan ng kwento tungkol sa kanilang mga pangarap at mga problema sa pamilya. Parehong naka-uniforme mula sa eksklusibong paaralan. Halata ang bigat ng kanilang pinagdadaanan sa kanilang mga mata. Ay nako pare, kung pwede lang mawala yung mga problema natin, no? Sambit ni Carlo habang pinaglalaruan ang kanyang tasa. Alam mo, may nabasa ako sa library, sagot ni Tristan, ang kanyang boses puno ng misteryo. May alamat tungkol kay Citan. Sabi nila, may kapangyarihan daw ito na, alam mo na. Sa loob ng kwarto ni Tristan, ipinakita niya kay Carlo ang lumang libro na kanyang dala. Binuklat niya ito sa pahina kung saan detalyadong nakasulat ang tungkol kay Citan at ang ritual sa pagtawag dito. Sigurado ka ba dito, Tristan? Tanong ni Carlo, ang kanyang nooy kunot sa pag-aalala. Pare, kailangan ko to para matapos na ang kalupitan ng tatay ko, sagot ni Tristan. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa determinasyon. Sa huli, kahit may pag-aalinlangan, pumayag si Carlo. Ano kaya ang mangyayari kapag tinawag nila ang nilalang na ito? Sa kwarto ni Carlo, pinaghanda nila ang ritual. Maingat na inayos ang mga kandila at dahan-dahang nagguhit ng mga simbolo sa sahig. Ang bawat kilos ay puno ng tensyon. Handa ka na ba, Carlo? Tanong ni Tristan, hawak ang lumang libro. Kakaya natin to, tugon ni Carlo, bagaman halata ang kaba sa kanyang boses. Binigkas ni Tristan ang sinaunang tula mula sa libro. Sa bawat salita, tila mas lalong nagdidilim ang silid at nagbabago ang hangin. Nagsimulang lumabas ang mga kakaibang insekto mula sa mga sulok ng silid at nagsimulang mag-vibrate ang mga bagay sa paligid. Ano to? Tristan, anong nangyayari? Sigaw ni Carlo habang pilit pinipigilan ang takot. At sa gitna ng kakaibang atmosfera, lumitaw si Citan, ang nilalang na may kakilakilabot na anyo na may mga matang nagniningning sa kadiliman ay tumitig sa kanila. Tristan, ano to? Sigaw ulit ni Carlo, pero si Tristan nakatitig lang kay Citan, parang hindi na niya naririnig ang kaibigan. Habang lumalalim ang kadiliman, ano kaya ang mangyayari kay Carlo at Tristan sa harap ng nilalang na ito? Matapos sundin ni Citan ang utos ni Tristan, biglang naging seryoso ang mukha ng nilalang at inihayag na may kapalit ang kanyang serbisyo. May presyo ang bawat hiling, mahinahong sabi ni Citan, ang kanyang boses parang yelo na dumampi sa balat ni Carlo. Sa harap ni Carlo, kinuha ni Citan si Tristan na tila hinihigop patungo sa isang portal na lumitaw sa sahig ng kwarto. Tristan, sigaw ni Carlo, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Naiwan si Carlo sa dilim, nakatulala at hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. At sa huli ay nawalan ng malay sa sobrang takot. Pagkagising ni Carlo, nadiskubre niyang wala na ang mga gamit ni Tristan at kahit ang ina ni Tristan ay tila walang kaalam-alam sa pagkakaroon niya ng anak. Anak? Si Tristan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wika ng ina ni Tristan na may pagtataka sa kanyang mga mata.
Nanginig si Carlo, hindi lang sa takot kundi pati na rin sa pagkalito. Ano na ang nangyari sa mundo niya? Ano ang nangyari kay Tristan? Ang tanong na iyon ang nag-udyok sa kanya na hanapin ang sagot kahit na ang paghahanap ay maaaring magdala sa kanya pabalik sa kadiliman. Sa mga sumunod na araw, hindi na nakabalik sa normal ang buhay ni Carlo. Lagi siyang tulala at balisa, hindi makakain o makatulog ng maayos. Sa paaralan, napansin ng mga guro at kaklase ang malaking pagbabago sa kilos at pakikitungo ni Carlo, na dati-rati ay masayahin at palakaibigan. "Carlo, okay ka lang ba? Kanina ka pa tulala," tanong ng isa niyang kaklase. Pero umiling lang si Carlo at nagkunwaring may binabasa. Sa tuwing uwi si Carlo sa kanilang bahay, nagiging mas mahirap para sa kanya ang harapin ang katahimikan ng kanyang kwarto, kung saan naganap ang ritual. Parang may mga mata na nakamasid sa kanya at ang bawat anino ay nagpapaalala kay Tristan. Ang alaala ni Tristan ay patuloy na bumabagabag kay Carlo na tila isang multo na hindi niya maalis-alis sa kanyang isipan. "Bakit mo ba ako iniwan, Tristan?" Bulong ni Carlo sa dilim. Ang kanyang boses halos hindi maririnig. Ngunit sa bawat gabi na lumipas, isang tanong ang lalong nagpapahirap kay Carlo. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Tristan? At paano kung may paraan pa para mabawi ang nangyari? Ang mga tanong na ito ang nagtulak kay Carlo na magdesisyon na harapin muli ang kadiliman, kahit pa ito'y magdulot ng mas malaking panganib sa kanyang buhay. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Carlo sa kanyang paghahanap sa katotohanan? Isang hapon habang abala si Carlo sa paglilinis ng banyo, may kakaibang naramdaman siyang lamig na gumapang sa kanyang likuran. Tumambad sa kanya ang mga salitang unti-unting nabuo sa salaming nababalutan ng hamog. "Hindi pa ako patay." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at nanginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang mga salitang tila sinulat mula sa kabilang panig ng salamin. Bumalik ang takot at pag-aalala sa kanyang dibdib at hindi niya mapigilan ang isiping baka nasa panganib si Tristan. Sa mga sumunod na araw, hindi na mapakali si Carlo. Sa tuwing dadaan siya sa harap ng salamin, hindi niya maiwasang titigan ito. Umaasang may bagong mensahe mula kay Tristan. Sa kanyang pagmumuni-muni, nagpasya si Carlo na kailangan niyang alamin ang totoong nangyari sa kanyang kaibigan at kung paano niya ito matutulungan. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang puso, nagbalik si Carlo sa silid-aklatan at muling binasa ang libro tungkol kay Citan. Pinag-aralan niya ang bawat pahina, naghahanap ng paraan para makipag-ugnayan kay Tristan. Lumalim ang gabi at ang mga aninong gumagalaw sa silid-aklatan ay tila nagbabadya ng hindi magandang pangitain. Nagpasya si Carlo na ihanda ang kanyang sarili para sa posibilidad na muling harapin si Citan. Sa kanyang determinasyon, pinuno niya ang kanyang isipan ng tapang, handa na gawin ang lahat upang mabawi si Tristan mula sa kabilang daigdig. Alam niyang ito'y maaaring magdulot ng malaking panganib sa kanyang sariling kaloof. Ngunit para sa kanya, ang kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa anumang takot na kanyang nararamdaman. Ang bawat hakbang ni Carlo ay tila nagdadala sa kanya palapit sa isang hindi may iwasang kapalaran. Ano kaya ang mangyayari kapag muling nagtagpo ang landas ni Carlo at ng nilalang na si Citan? Makakamit kaya niya ang sagot sa misteryosong mensahe mula sa kabila? Sa huli, ang ating mga bida ay natutunan na may kabayaran ang bawat hiling sa dilim. Mga ka-creepy, salamat sa pakikinig at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa bawat pahina na iyong bubuklatin. Baka ikaw na ang susunod na tawagin ng kadiliman.